Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sinuman ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Iba't ibang anyo ng pagtulong sa kabuhayan, turismo, kapaligiran at kalikasan sa isla ng Boracay. Dinayo ng Responde. Expose, basura at mga pasaway na establisyemento sa Boracay. Naaksyonan na ba? Hindi lang pangangalaga sa kalikasan ng pakay, ngunit maging pagbibigay ng hanap buhay. Ang mga natatanging kababaihan ng Boracay, certified e-responders na rin. Exclusive, mag-asawang may kapansanan ating nirespondihan. Marami pong salamat. Noong 2018 ang unang ipatigil ng gobyernong operasyon ng mga resort sa isla ng Boracay para sa rehabilitasyon ng buong lugar. Dahil na rin po yan sa banta ng pagkasira ng karagatan, dala ng walang disiplinang pagtatapon ng basura at toxic waterways. Pero hindi pa man tuluyang nakapagbubukas ang lahat ng mga establisyemento. Tumama naman ang pandemya na nagdulot ng malawakang pagkalugi sa mga negosyo sa isla ho ng Boracay. Dahil sa magkasunod ng mga insidenteng ito, nakakabango na ba ang turismo ng isla? Yan ang ating pong tinutukan. Pinong-pinong buhangin. Magandang takip silim. Ilan lamang ito sa magagandang tanawin sa isla ng Boracay. Ngunit noong 2018, biglang ipinag-utos si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapasara sa isla ng Boracay. Dahil sa likod na magandang anyo nito ay may basurang umaalingasaw na naging banta sa kalikasan. It came up from the statement of our former President Rodrigo Roa Duterte, saying na ang Boracay is cesspool, no? Ano yung cesspool? Ito yung dumi ng tao ay nagkalat na raw doon sa dagat. Well, in fact, totoo yan dahil at that time, talagang walang compliance. Yung karamihan, no? Walang compliance when it comes to environmental matters. Kung kaya't inaksyonan kagad yan ng ating pong kalihim dati na si Secretary Roy A. Cimatu sa tulong na rin ng mga undersecretaries ng DENR and of course, ng mga tao rito. Nakita po natin na talagang naging seryoso yung pong paglilinis ng Boracay na kung saan naisara pa nga ito ng 6 months. Pero hindi pa naman bukas ang lahat ng establisyemento sa isla. Dumating ang pandemya at ang kanilang turismo muling pinadapa nito. Yung Boracay rehabilitation natin up into sustainability. So alam naman natin that we are called for the environmental degradation of our island of Boracay. Kaya doon mismo yung focus natin is kung paano natin maiayos yung environmental issues and concerns natin dito. Yung rehabilitation natin is it's more on kung paano ma-develop natin ulit yung Boracay in a sustainable concept. So the balance of our environment, the balance of incoming tourists, the activities of our tourists, no, through our tourism industry, and as well as with our sociocultural, no. At matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon,
at mas lumuwag na ang ipinatutupad na health and safety protocols kumpara nung kasagsagan ng pandemya. Muli na ang binuksan ang Boracay sa mga turista. Aminado naman si Felix na malaking tulong ang naging rehabilitasyon sa Boracay. It is our gratitude with our national offices, particularly with our DILG, DOT, and as well as DNR. Kumbaga, it is just a matter of collaboration and understanding na yung ginagawa talaga nila ay para sa ikakabuti ng Boracay natin. Bukod sa paglilinis ng buong isla, isa sa maigpit na tinututukan ng Boracay Interagency Task Force ay ang 25 plus 5 meter easement rule, kung saan ipinagbabawal ang anumang establishmento o anumang kasiyahan sa loob ng 30 metro mula sa dagat. Kung titingnan natin, di ba, napaka-spacious niya na. Meron na tayong tinatawag na ambience, na talagang ma-feel mo yung island vibes. At yun nga, nakadalawa na po tayong awardee and recognized as most Instagrammable island in the world mismo. At ayon kay Felix, lahat ng establishmento sa isla ay sumusunod dito. Lahat ng mga hotels po natin dito is DOT accredited. So doon pa lang mismo with their indicators, so talagang compliance po yun talaga siya. Dapat meron silang mayor's permit. So doon pa lang mismo sa mayor's permit, ang dami ng checklist. So after that, pwede na silang mag-proceed doon mismo sa DOT accreditation. So alam naman natin yung benefits being accredited by the DOT. It is more on promotion and as well as talagang nasa standard po talaga sila. Meron kasi tayong apps, yung Boracay Information Guide apps. So pwede yun nilang i-download or they can visit sa boracayinfoguide.com. Nandun po lahat. DOT accredited ng accommodation establishments natin, accredited tour guide, activities. So almost centralized info po siya. Nakausap ng Responde ang manager ng isa sa sikat na hotel sa Boracay. At ayon kay Ryan, sinisiguro nila na maigpit silang sumusunod sa panuntunan ng pamahalaan. The Ambassador started in 2008. Sea Ambassador in Paradise Resort is 100% compliant with all these requirements that are implemented for Boracay. For zoning, for example, the 25 plus 5 easement and from the road, from the middle of the road, like the 6 meters from the middle of the road. We are complying everything and we are connected to BTSI, the water and treatment line of BTSI. The structure of Ambassador has been built already with the 25 plus 5. But we were affected in a sense that in that area, we were not anymore able to put tables and chairs like before. We could accommodate as much as 250 people because that area is okay to set up tables and chairs. But when that has been stopped, we lose a lot of seating in our restaurants and even for our beach beds. We have 60 rooms and 90% of our rooms have an ocean view. And of course, we have a restaurant, an alfresco restaurant. And we have a lobby, we have a gym, and we do activities. We have a massage area also. And we're starting to build our play area for children. Aminado si Ryan na matindi ang naging epekto sa kanilang negosyo ng mga panahong sarado ang buong isla. We really suffered in a sense that there was no business. The main concern was to be able to keep the staff because we have the best staff, and so most of them has left the island and most of them have stayed, and so we were able to pay them a good enough amount per day because we were not earning anything, especially with the pandemic because it was too long. So it was a give and take situation with the hotel and the staff that we were still able to give them some money for their daily needs. The influx of tourists now is not really 100% prior to pre-pandemic, but it's getting there. Sinisiguro rin nila na sumusunod pa rin sila sa health and safety protocols upang maiwasan ang paglaganap muli ng pandemya.
So we still implement sanitation in our rooms and the proper hand washing of our staff. If we are in the public areas or in a group where it's enclosed, then we require our staff to wear masks. Bagamat may banta ng muling pagtaas ang bilang ng COVID cases sa bansa, sinisuguro ng Malay Municipal Health Office na hindi dapat mangamba ang mga turista na gustong bumisita sa Boracay. With our monitoring as well as contact tracing as well as reporting ng ating mga BHERTs on the ground, so far minimal ang mga cases dito, and if ever na may mga symptomatic cases, right away pinapa-antigen kits tests namin, and at the same time if positive, subjected din namin yun sa confirmatory test. So isa yun sa mga requirements dati-dati pa na yung mga turista dapat fully vaccinated na pumasok dito sa isla ng Boracay. Yung mga nasa hotel facilities po, nandun yung ating health safety officers will inform naman yan po sila dati-dati pa na they have to call the hotline of Seriaco Terol S Hospital para po sa karagdagang management na just in case may mga turista po tayong may mga mild symptoms or even moderate, right away tumatawag po sila doon sa Seriaco Hospital, and then for that matter, yung ating ER resident yung mag-a-assess whether pwede po silang i-quarantine lamang po sa hotel nila or i-refer natin right away sa Dr. Rafael S. Tumbucon Memorial Hospital. Sa pagbisita ng responde sa Boracay, kapansin-pansin ang napakaraming lumot sa dalampasigan ng isla. Ngunit nilinaw nila na may panahon talaga ang madami ang lumot, pero wala naman itong masamang epekto sa tao. Mas marami pang lumot na wala pang turista sa Boracay. Normal yan, that's natural. So ang ginagawa naming effort ngayon is lahat ng lumot dyan na nasampal na sa beach, itinalagay lang namin sa puno ng mga nyug eh. And you will be surprised pag natuyo yan, buhangin. Actually, yung lumot naman natin, sir, is seasonal naman yun siya eh. Basta ang importante doon, at least in terms of coliform level, swimmable siya. So within our island of Boracay, no, not only here in the Long Beach, but as well as with the other 12 beaches, no, swimmable yun siya. Pasok po siya sa level of coliform. So non-toxic naman po yung lumot natin dito. It is a phenomenon cycle po siya. Masigasig din sila sa kanilang kampanya na i-promote sa buong mundo ang ganda ng isla ng Boracay. Iniimbitahan po natin ang ating mga turismo, no, to please visit our island of Boracay. Yung ini-encourage lang po natin dito that if you are here, be a responsible tourist. May mga local ordinances po tayo na kinakailangang sundin at respetuhin. So please visit our beautiful island of Boracay. Sa Boracay, mayroon kami ginawa ng joint task force dito. No? Kasama dyan yung ating PNP, Army, Navy, Coast Guard, Maritime Group, tayo dito nga Provincial Mobile Force. No? At the same time, yung ating LGU Security, mayroon tayong Beach Guard, mayroon tayong Malay Auxiliary Police, and then yung mga force multiplier, ang dami dito sa Boracay. Ano? So yan ang talaga nagbabantay at nagpoprotekta sa Boracay. Ngunit sa kabila ng muling sumisiglang turismo ng Boracay, nakatago naman ang ilang problema, lalo na sa kanilang kalikasan. Abangan sa pagbabalik ng Responde, basura problem pa rin sa Boracay. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you.
Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Mula sa mahabang panahon na ginugugol para ibangon muli ang ekonomiya ng isla ng Boracay, dahil po yan sa magkakasunod na problema na kinakaharap ng mga taga rito. Ang malaking tanong, natuto na ba sila na alagaan at huwag abusuhin ang kalikasan na nagbibigay ng hanap buhay sa mga pamilya na umaasa sa gandahon ng isla? Yan ang inimbestigahan ng Responde. Ang pagpapasara ng Boracay sa loob ng 6 na buwan, nagresulta ito para mamulat ang lahat sa tunay na estado ng isla at kung gaano katindi ang pinsala sa iniingatan itong likas na yaman. Mula sa mga basura, mga paglabag sa maling pagtatayo ng mga infrastruktura at maging ang bilang ng mga turistang kaya nitong patuluyin, binusisi at inaksyonan ng national at local government. Well, alam naman natin na ang basura, kapag hindi mo na ilagay sa tamang tapunan nito, ay mag-iipon ito at magiging bundok ng basura. Yung koleksyon may problema rin dahil talaga nga namang wala nang tatapunan. Ang dating ideolohiya ng ating mga negosyante na kapag bumili sila ng property, kaharap yung shoreline, kanila yun hanggang dagat. Nagkakamali po tayo. Sa pagdating ng Responde team sa Boracay, kabilang sa siniyasat ng grupo ang kapaligiran at sa aming paglalakad, bumungad na sa amin ang kawalan ng disiplina ng ilang mga tao rito. Mga itinapong gamit na face mask sa baybayin at mga nagkalat na plastic wrapper at bottle. Ilang mga basurahan din na umaapaw na sa basura at hindi pa rin kinokolekta. Sa manakita namin ito sa isla ng Boracay, dito na kami nagsimulang mag-imbestiga. Tapos na nga ba ang problema sa basura ng isla? We were very happy na ginawa talaga niya. No? Or else, wala na tayo nakita dito ngayon. Dahil inayos, of course, talagang binigyan ng pundo. Kamakailan lamang ay naging maugong na naman ang problema ng basura sa Boracay dahil sa Centralized Materials Recovery Facility o MRF nito. Ang nasabi kasing MRF naging perwisyo ang dulot sa ilang residenteng malapit sa nasabing lugar. Nakausap namin ang principal ng Manok-Manok National High School. Bagamat naayos na ang nasabing problema, anya, matagal ding tiniis ng mga estudyante at guro ng kanilang paralan ang masangsang na amoy ng basura. Centralized MRF. Gawa nga ng malapit lang. Diyan lang siya sa taas. Apektado, of course, kapag ang hangin ay papunta dito, medyo may amoy. Sa ngayon, wala na. Good na siya. Siguro mga 1 month na. Ayon pa kay Principal Casimero, kinakailangan nilang magkansela ng klase sa tuwing hindi nila masikmura ang amoy na nasabing pasilidad. RA 9003, yan talaga, bawat barangay may MRF. Now, ang nangyari, kumbaga para ma-improve ang garbage collection dito, at the same time yung kumbaga may planning yan ang munisipyo at saka yung solid waste management namin may plano, medyo hindi na manage ng eksakto at bumaho. Pagbaho nun, kami ang unang apektado dito. Ang residente ng Bantod, ang school na malapit lang, 100 meters, 150 from that point papunta dito, hangin,
Dito talaga yan, sa school, ng high school at saka sa elementary, sa gilid namin. Kaya every time na kumbaga yung tinatawag kinakalkal nila doon, yung kinukuha yung mga basura doon, umaamoy talaga. Tsaka hindi lang basta-basta na amoy. Kumbaga as in masakit sa dito, sa sikmura, masakit papunta ditong utak, parang nanunuot yung amoy na yun. Kaya sabi namin, hindi pwede natin na i-consider. Kumbaga ang klase, ang mga bata nagrereklamo na, kaya kailangan namin i-suspended. Paliwanag naman ni Malay Mayor Floribar Bautista, patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para malutas ang anumang problema sa kanilang basura. Ito yung staging area doon sa Manok-Manok, no? Then, minsan kasi pag hindi magandang panahon or nagka-problema yung barge natin, by barging eh. Kung ano yung mas na-stuck yung basura dyan, so hindi naman matagal din makukuha. So ang hirap ng proseso from Boracay, ikarga mo yun sa truck, din i-deliver doon sa staging area, din ilipat, i-transfer, kaya sa barge, ilipat doon sa meron tayong sanitary landfill eh. Kaya doon natin na-process na yung mga basura na yan. Ang amoy naman dyan, galing yun sa mga restaurant waste eh. Sa mga kitchen waste, di ba? Ay iba dyan, mga 3 days mo itapon, di ba? Alam mo na pag yung mga waste yan. One day lang, mainit, ulan, amoy talaga yan. So ngayon, ginagawa na, is direct na from collection, kung limbawa sa establishment, ilagay na sa isang container, yung malaking bag, direct na ang delivery doon sa landfill. Kaya wala na nag-stock doon sa staging area. So ayun na isa nag-limit yun sa amoy niya. At para mas mapaigting pa ang mga panuntunan sa pagsasaayos ng basura sa mga komunidad, lalo tigit sa mga establishmento, nagtatag at obligado ang bawat establishmento ng isla na magkaroon ng Pollution Control Officer. Nakilala namin ang chairman ng Pollution Control Officer Group na si RM. At ayon sa kanya, hindi biro ang trabaho ng isang PCO. Our role is to implement the environmental laws. Yung RA 6969 or tinatawag natin na hazardous waste. Ito yung mga used oil natin. No? Kung dati tinatapon lang natin yung mga used oil natin, ngayon hindi pala pwede. Dapat may proper treater ka, may proper ka. So it affects pala sobra doon sa environment natin. Clean Air Act, ito po yung concerning naman sa hangin natin. At ito yung sa mga yung mga generator. No, you cannot just operate the generator without your permit to operate. RA 003 or Solid Waste Management. This one, napakaganda dito because all the establishments that have PCO, they are required to segregate their basura. No, bago pa yan ipalabas nila, bago nila dalhin doon sa pick-up area ng LGU, dapat nakasegregate na. Kasi kapag hindi yun nakasegregate, hindi rin ipipick up. RA or Republic Act 9275 or yung Clean Water Act. Ito po yung mga issue natin sa tubig, di ba? Naalala mo po before, ang sabi ng presidente na cesspool daw yung Boracay because of the water kasi lahat nagdi-dispose. No? But here, ito naman po, ini-ensure namin lahat ng mga establishment namin na especially na yung tubig namin na hindi kami nagdi-dispose doon sa tubig, sa beach, sa mga kanal. No? Kagandahan po nito kasi ini-ensure talaga namin, especially sa mga members po ng PCO Boracay Corp na they should follow the Clean Water Act. Ang mga PCO ng Boracay, kinakailangan dumaan sa masusing training. Ang training po nito ay nasa 5 araw. But ang sinabi ko kanina na mga Republic Act, yun po yung pag-aaralan ninyo, yung mga reporting. Kasi PCO po is doing the CMR or Compliance Monitoring Report every twice a year, kapag ECC ka. Kapag maliit ka naman, wala ka ng ECC. Pero every quarter po, nagre-report po kami ng SMR. Ito po yung Self-Monitoring Report. Dahil na rin sa demand at tumataas sa bilang ng mga taong bumibisita at naninirahan sa isla ng Boracay, ang mga establishmento rito patuloy din sa pagdami. Pakalaking challenge ka dito sa amin. Yan nga, na-rehab tayo dahil hindi na implementos na yung zoning, disability construction, kahit maraming giniba. So at least ngayon, at least na parang na ng mga lalo establishment owners, lalo existing ngayon na talagang sumunod na sa regulation. Or else time will come na gigibain din yan eh.
Lahat ng ito'y bantay sarado ng lokal na pamahalaan. Yung lahat ng building construction, private or government, so subject to apply for the building permit. Continuous naman, wala namang na-issuing moratorium for the meantime kasi meron pa namang buildable area. So, with regards to density requirement, so may A&D, ibig sabihin yan, buildable pa siya. So, allowed pa rin na mag-construct. Ngunit aminado si Engineer Kasidzid na may mga nakakalusot pa rin sa kabila ng mga pinatutupad nilang panuntunan. Merong ina-introduce na mga projects tulad ng road networks, drainage, na funded by the national government. The implementing agency is the DPWH. Hindi lamang mga isabisamento, ngunit maging ang pagsasaayos sa mga daan sa buong isla nasa ilalim din ng kanilang departamento. Napaka-importante itong project kasi considering na ang kalsada natin dati ay napaka-narrow, napaka-kitid. So ngayon, nag-widening tayo. So merong affected ng mga structures na pinag-iba kasi kailangan talaga. In fairness to the local government ng Boracay, kay Mayor Bautista, talaga nakita natin na they're trying to do their best to sustain kung ano man po yung napaghirapan, nagawa ng dating pamahalaan. But again, they still need the support of the national government. Kung kaya't sana wag naman pabayaan ng national na magbalik uli yung dating naging sitwasyon ng Boracay. Pero lahat na pagsisikap nito na binuong Interagency Task Force ng Boracay para mapanatiling malinis at maayos ang buong isla, mawawala ng saysay kung hindi ito may papatupad na may kamay na bakal. Sa Boracay itself in Boracay is that yung sa amin kasi is more on the enforcement of laws and regulation. So mostly yung aming pong aspect ng ginagawa is that yung sana wala ng encroachment na mangyayari gaya ng dati na napakaraming encroachment in terms of the forest land wetlands in Boracay. Yun yung continuous yung forest protection officer or the Boracay Lawin Patroller, which is per barangays sila yung nagmo-monitor around the island, no? Yung aming mandate is for the forest land wetlands. Then other activities, nire-report natin yan to the mayor's office kay Mayor Fromy. Ang pagtutulungan ng bawat isa para mapanatili ang ganda ng isla, mahalagang aspeto ang isang maunlad na komunidad. Lawin Patrollers is having an information education campaign lalo na sa mga turista, no, local and international, na sana sundin nila yung do's and don'ts of the Boracay Island. Tandaan natin, if we will not take care of the environment, yung sand natin, hindi na yan puputi balang araw kung pinapabayaan natin. So it's time to be one. It's time na magtulungan tayo. And sana hope and pray that LGU will fully support all the environmental activities of PCO Boracay. Because we are here to help LGU, to help all the establishments, and to help our all co-PCOs. Talagang maganda ang samahan nito ng LGU at saka itong mga stakeholders, the same time itong mga NGOs, civil society. So maganda ang ang collaboration, tutulungan. Dito every Saturday mayroon kang clean up dyan. So mga associations yan ang gumagalaw dyan. So talagang ina-enhance namin ang good relationship ng ating, sabi ko nga ako, ang ating itong mga stakeholders, itong private sector, you are the engine of growth. Wala kayo, we cannot survive. But hindi rin kayo masurvive without the government. Kaya magtulungan tayo. Kaya maganda ang tulungan namin dito sa Boracay. Sa kabila ng unti-unting pag-unlad ng isla ng Boracay, manatili sanang mapangalagaan ang kalikasan upang ito ay mapakinabangan at makita pa ng mga susunod pang henerasyon.
Sa aming pagbabalik, transportasyon sa Boracay, electronic na, environment friendly pa. Susunod na yan sa Responde, Mata ng Mamamayan. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto, at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net 25. Sa ating pagdayo sa isla ng Boracay, isang mag-asawa ang inilapit po sa ating programa upang mabigyan ng responde. Ang lalaki, walang mga binti at kaliwang kamay. Samantalang ang kanyang asawa ay nananahi para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Maliban dyan, nanganganib na rin na mapaalis sila sa kanilang tinutuluyang bahay. Kaya hindi na natin po pinalampas ang pagkakataong ito para agad silang respondihan. Sa muling pagsigla ng turismo sa Boracay, unti-unti na ring nabubuhay ang mga trabaho sa isla. Kabi-kabila ang mga pamilihan ng iba't ibang pasalubong at mga aktibidad na maaari nang gawin muli sa lugar. Isa rin sa mga nakabalik sa trabaho ay ang mga tricycle drivers. Ngunit, merong naging pagbabago. Dahil mula sa digasulinang sasakyan, nagpalit na sila ng electric tricycles o e-trike. Ang program po kasi ng ating LGU Malay ay maging environmentally friendly yung ating isla, lalo na itong isla ng Boracay. So from gas-fueled vehicle, yung tricycle po natin, kinonvert po yun into electric tricycle. So tulad sa mga nakikita nyo po ngayon. Yung ating mga may-ari ng mga tricycle, phase by phase, yung mga naunang mga tricycle, yung mga luma, silang unang kinonvert into e-trike. Nung una, medyo nabigla sila at siyempre alam naman natin na ang electric ay medyo may kamahalan. Medyo nag-question sila nung una, pero nung bandang huli, kasi nga may mga offer din yung ating LGU, may offer din natin yung ating gobyerno, lalo na yung EBB, pinautang, mayroong nagpautang, so naging magaan naman po ang pagkuha nila. Naging positibo rin ang pagtanggap ng mga turista sa naging pagbabago sa kanilang bagong transportasyon. Simula nung nag-convert na into e-trike yung ating mga owner at mga tricycle natin dati, medyo lumaki po ang kanilang income kasi nga po, nakita nyo naman, medyo marami ang sakay. At saka gustong-gusto kasi ito ng mga bisita po natin. Kasi nga po, wala siyang usok, wala siyang ingay, kaya medyo magandang sakyan. Maging ang mga drivers ay nagustuhan rin na e-trikes na ang kanilang ginagamit. Okay naman sir, mas maganda namang e-trike dahil hindi maingay tapos walang pollution. Kasi yung tricycle, pagdating sa transportation, mas mabilis siya. Tsaka walang problema sa gas. Pero yung e-trike naman, maraming pumupuri kasi nga walang usok, walang ingay. Kaya kung pagkukumparahin mo, mas e-trike pa rin yung gusto ng mga bisita kaysa tricycle. Pagdating ng tag-ulan, mas safe kami sa e-trike kaysa tricycle. Tabon na tabon kami sir Parang kami, nakatago kami kasi sa tricycle, lalagyan lang namin ng trapal, basa pa rin kami.
Pero sa kabila ng pagiging progresibo ng Isla ng Boracay, ay may nakakubling lungkot sa likod ng masayang komunidad na ito. Nakilala ng responde ang mag-asawang Ronald at Julieta. Si Ronald ay isang person with disability, habang si Julieta naman ay isang mananahi na mga damit na ibinebenta sa punduhan sa Boracay. Nang mabalitaan ang pagdating ng responde sa Isla ng Boracay, isang concerned citizen ang naglapit sa programa kaugnay sa sitwasyon ng mag-asawa. Ikinwento ni Evelyn sa programa kung paano niyang nalaman ang kalagayan ng mag-asawa. Unang nakilala si Ronald nung kasagsagan ng pandemya. Nung nagkaroon po ng pandemya, siyempre kailangang magpabaksin. So parang nakita ko siya doon, sabi ko, may baksin na po kayo. Kasi mahirap po na namamalimos ka, tapos wala po kayong baksin. Parang pinakialaman ko ba yung buhay nila? Ay, mabuti na lang dumating kayo sa buhay namin. Meron kaming tagapagpaalala. Parang kapatid na nila ako na pag may problema, tawag din sa akin. Dagdag pa niya, tila nasasamantala na ang mag-asawa ng kanyang mga kapitbahay kaya nais sila itong may alis sa kanilang lugar. Sa panahon ng namamalimos pa siya, parang naumpisa na yung pang-aabuso ba ng mga kapitbahay. Hindi ko naman sa nila lahat sila. Ultimong toyo, posporo. Para bang kahit tulog pa sila, mangangatok na. Nanay, baka may kanin kayong malamig dyan, pahingi. At upang mas maintindihan pa natin ang lagay ng mag-asawa, ay sinamahan tayo ni Evelyn sa bahay ng mga ito. At ganito ang aming dinatnan, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, ang bahay ng mag-asawa. Si Ronald ang unang humarap sa responde team. Kwento niya, mula pagkapanganak pa lamang ay ganito na ang kanyang kalagayan. Walang mga paa at kaliwang kamay. Ayon pa sa kanya, nagmula pa sila sa Oriental Mindoro. 2000 ako nagpunta dito. Wala rin ako kumikita doon. Kapag doon na ako pirme, kahit gamit ko, wala akong kikita. Ngayon, dito ako napunta. Kakaipon ako, nakakatago. Nakakakon rin ako ng bili ng mga gamit kahit ano-ano. Dagdag pa rin ni Ronald, libre lamang ang bahay na kanilang tinutuluyan nung una. Nakikitiran lang kami kay founder. Pinatira kami dito. Ay, sabi naman niya bago kami nagtira dito, inusap ko siya ng pagtira ko dito. Ano baga, may bayad o wala? Sabi niya wala. Tulong daw sa akin. Ngayon, naglipat kami dito. May 2 taon na kami dito. Yung kailan na po, nagalit siya. Sabi niya, magabayad daw kami at kung hindi daw, mag-alis na daw kami. Hindi rin umano sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang mga pangangailangan. Kilimbis lang po sa demolish ngayon. Kung kita ko, yun ang ninagastos namin 2 mag-asawa. Dahil yan, hindi naman makatrabaho. Unang-una, senior. Pangalawa, may sakit siya sa puso. Kuminsan po, kung maganda ang kanang bisita, naga-500 po. Kuminsan 400. 300 po ang kababaan. Yung iba, inasubi ko, gawa ng kuryente. Bago tubig. Natira nun, pagkain po. Ano po ang ginagawa niyong trabaho ngayon? Nananahi po. Yung pong pantinda sa baybay. Conforme po sa dami ng natapos ko. Nung pong una, sa isang deliver ko po, nakakamahigit akong 2,000. Pero ang kuryente naman po, mahigit din naman 1,000. Kasi di kuryente po yung isang makina. Kwento naman ni Julieta, meron silang tindahan noon. Pero tulad ng marami, isa sila sa naapektuhan ng pagsasara ng turismo sa Boracay dahil sa COVID-19 pandemic. Dito po noong una, medyo okay pong may tindahan po uli kami dyan sa may GT Port. Nagkasunod-sunod po ba yung pagsubok? Nag-lockdown, nag-closure, nasunog ang ambulong. Tapos nalipat kami dito sa Cagban, nagkaroon ng pandemya. Parang nahirapan na po ako na makaahon hanggang sa nawala na po yung puhunan ko sa tindahan. Habang si Ronald naman ay hindi pinapayagang magtinda sa baybayin ng Boracay. Nagkatinda ako ng balot. Nakaupo lang sa tabi ng highway. Ako lang, bagong inalalayan niya ako sa motor,
Dahil sa motor naman eh, kanong-kalong ko naman. Siguro tuminda ko mga isang taon siguro. At upang makaalis na sa lugar, ang kooperatiba na kinabibilangan ni Julieta nag-alok ng lupa na maaari na lang lipatan. Parte siya ng Nabaoy sa Panitan, Sitio Panitan, Malay Aklan. Yan lang po din po siya sa kabila kasi ang nilalakad is 2 kilometers away from the main road. Tapos lulusong pa kami sa bundok, bababa kami sa 2 sapa bago namin marating yung area. Ano po yun, bali babayaran po namin yung lupa, doon din naman po namin kukunin yung ibabayad namin doon sa kikitain namin doon. Halimbawa po, nag-alaga kami ng hayop. Yung pong pinagbentahan doon sa hayop, doon po kami kukuha ng parang ihuhulog namin doon sa lupa. Ganon din yung pambili namin ng pagkain. Kaya't ang hiling ng mag-asawa, matulungan sila na maipagawa ang lilipatan nilang bahay. Ang gusto ko lang po, may pagawa ko yung aming bahay, yung may matirang kami na medyo maayos at magkaroon po ng kahit po kaunting puhunan na mabalik yung aking tindahan para meron na po uli siyang babantayan. Kung sino po ang matulong po sa akin, mahingi po ako ng tulong sa inyo, maawa na po kayo sa akin. Nangingin ko po, unang-una po yung bahay sa Panitan para mapagawa na. Pangalawa po, yung ngipin ko kaya hindi ko masyadong mabuka. Wala na pong ngipin, isang buo na lang po yan. Pangatlo, ito po. Gusto ko naman matikman ng may paa po. At hindi naman natin sila binigo dahil bit-bit na ng programa ang responde natin sa mag-asawa. Dahil hatid natin ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Isa po sa nung interview namin sa about sana tulong doon sa pagpapagawa ng bahay. Opo. Opo. So, ito po, konting tulong po from responde para makabili kayo ng pandingding, pambubong. Ito po yung tulong ng responde sa inyo. Thank you po. Marami pong salamat. Sige po. Maraming pong salamat at may tumulong po sa amin na mag-asawa na maipagawa yung aming bahay. At makakaroon po kami ng matatawag namin na sarili naming bahay. Maraming pong salamat. At nito lamang nakalipas sa linggo ay sinimula na ang pagpapagawa ng magiging bahay ni Ronald at Julieta. Unti-unti nang ikinabit ang mga pawid na magsisilbing bubong ng kanilang bahay. Bahay na patuloy na magbubuklod sa kanila sa lupang ibinigay ng grupong Pinay Boracay. Sa pagbabalik ng responde, kilalanin pa natin ang grupong Pinay Boracay at kung ano-ano pa ang proyektong kanilang ginagawa para sa kanilang komunidad. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Isang kooperatiba na noong una ay gusto lamang makatulong sa mga babae sa islahon ng Boracay na makakuha ng tamang medical benefits mula sa lokal na pamahalaan. Ngunit sa pagdaan po ng mga panahon, ang kanilang misyon lumawak pa mula sa pangangalaga ng kalikasan, pagbibigay ng ayuda, scholarship hanggang sa tulungang kumita ang kanilang mga miyembro. Sino sila? Narito at panuurin po natin.
lamang magagandang tanawin ang ibinibida ng Boracay. Dahil ang islang ito, hitik din sa mga residenteng may mabubuting puso para sa kanilang kapwa, lalo na sa mga kababaihan. Sila ang Boracay Women's Producers Cooperative o mas kilala bilang Pinay Boracay. At naabutan namin ang kanilang grupo na magsasagawa ng cleanup drive sa baybayin ng isla. Wala po tayo. Tayo po ay maglilinis. Ito ay kontribusyon nila upang patuloy na maisaayos ang lugar at mapanatili ang kalinisan nito. Nakilala namin si Desiree, ang founder ng grupo. Ayon kay Desiree, 5 lamang ang kanilang miyembro na magsimula sila taong 2013. Nakita po kasi namin na dito sa mga kababaihan, palagi po may mga sakit. Hindi yata sila nakaka-avail ng mga programs for the wellness and welfare ng kababaihan para dito sa isla. Started with a mission na i-connect namin yung mga kababaihan o yung mga programa na pwede po dito na ma-avail ng mga kababaihan. At mula noon, ang kanilang kooperatiba lumawak na at mas maraming natutulungan. Sa 1,212 na po yan, nagkaroon po kami ng halos 240 na regular members. The rest of the 1,212, the rest of that will become now our beneficiaries. Isa sa kanilang mga programa ang pagbibigay ng mapagkakitaan ng kanilang mga miyembro, tulad na lamang ng paggawa ng mga produktong talaga namang tatak Boracay. We're representing Boracay No, we're representing Boracay and it's like one of the best islands in the world. So dapat kami din as a community or as kababaihan, we would like to participate sa success ng isla. Paano namin gagawin nun, di ba? Yung soap shampoo kasi namin is made from natural lye. Ano po ba yung natural lye? Ito po natural lye, coming po yan sa mga driftwood ash. Ang mga, alam mo, sa kasi sa coastal, marami yung mga driftwood eh. Hindi lang dito sa beachfront, kundi doon sa mga gilid-gilid ng mga beach. So may mga kahoy yan dyan. At yan yung ginagamit namin sa pagluto ng iba naming mga produkto like mga candy, no? Doon namin yan niluto. And then yung ash na po yan po ang tinitipon namin and isusok namin po yan sa rainwater. So yung rainwater na yan, the next day po yan, lalabas po yung natural lye para po siyang apple juice. Ang natural lye na po yan, ihahalo na po namin yan sa gumamela. So yung gumamela kasi it's a tropical flower na abundant dito sa Boracay or anywhere sa sa mga tropical islands. So ito po kasi ang gumamela din is a natural shampoo. So the natural lye which is the component of natural soap and the natural shampoo which is gumamela, pinaghalo po namin yan and we created a soap shampoo. Makapagbigay ng hanap buhay at mapangalagaan ang kalikasan. Ito ang layunin nila sa paglikha ng mga produktong nais silang makilala sa iba't ibang panig ng bansa. Number one kasi we're very conscious. Conscious kami sa environment, conscious kami sa culture, conscious kami of doing the right things. No? Kasi with all what's happening, di ba ang abuses terrible, we try as much as possible to be models for sustainability and may significance kami sa grupo namin o sa miyembro namin na hindi kami yung basta-basta lang ba na because may produkto na mabili, yun ay ang gagawin namin. Kahit alam namin na wala siyang environmental impact or cultural statement. So we try to empower our kasamahan, our members and our beneficiaries. We try to empower them by giving them that strength sa kanila na to face whatever man yung mga problema, mga struggles na alam mo naman dito sa isla, medyo challenging talaga ang buhay dito dahil lahat dito ay mahal. Pero nako-cope up din ho namin dahil we are supporting each other. We share what we have and then we care for each other. Isa sa pioneer member ng grupo, si Evelyn. Pagsagip sa kapaligiran
at pagresponde sa kanya mga kababayan ang nagtulak sa kanya para subukan ang nasabing kooperatiba. Kasi po napag-aralan ko na ano ba talaga ang sistema ng kooperatiba nyo. Ayun, sabi niya po sa akin, unang-una po ay sabi niya ang pagtulong natin sa kapaligiran, pagtulong natin sa mga ating kababayan dito, paglilinis po sa lahat ng bagay na kaya nating tulungan ang mga tao. Lalong-lalo nang dumating na yung pandemya na parang hinamon kami ng pagkakataon, ma'am. Naka-face mask kami, madaling araw kami lalabas, maghahakot kami ng bigas. Yung mga bigay sa amin ng bigas ko, paano namin paparty-partihin kasi ang laki rin ng Boracay. Yun po, pero masaya siya kahit medyo nakakapagod. Kaya naman si Evelyn itinalaga para isaayos ang ilang agricultural lands ng grupo sa tulong na rin ng Department of Agriculture. At ang mga tanim na gulay dito, napapakinabangan at mapagkakitaan ng mga miyembro ng Pinay Boracay. Ang garden na to ay open sa lahat. Kaya lang, sana bigyan natin ng disiplina yung ating sarili. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang kunin mo. Kasi yung iba, nangangailangan din. Katulad po niya, member natin po siya from Nabaoy. Member ko po siya. Na gumagawa po siya ng mga tiara. Tapos, yung mga iba pa, halimbawa po yung mga gabi, ganyan, yung mga ube. Ang kinikita ng kanilang mga garden, madalas na idinadagdag sa pondo ng kooperatiba. Pinababayad po namin ng tubig. Tapos po yung matitira, halimbawa po, meron po kaming training halimbawa sa kabila, sa Malay. Papamasahin ninyo. O, meron pala tayong sa DTI. Punta kayo doon. Ito, pamasahin nyo. Meron po kaming pondo. Opo, para sa lahat siya. Sa kasalukuyan, ang kanilang grupo patuloy sa mga ginagawang seminar at trainings. At ang mas malawak nilang layunin, mabigyan ng permanenteng pabahay ang kanilang mga miyembro sa mga susunod pang taon. Ang learnings, very important sa amin. That is why from time to time, we really have to improve ourselves. We level up, no? We become good servant leaders. So nakikita namin, in 5 years time, nakikita namin may mga pabahay na kami. May sarili na kaming processing facility na gumagawa ng aming mga produkto, and ang aming mga negosyo dito sa Boracay are doing well. No, community-based, tourist-based namin na mga negosyo are doing well. And of course, yung stability, ang significance nga at saka sustainability ay nandyan pa rin sa aming concern, no, and efforts namin to become a model. Kasabay ng kanilang programa, hindi nila iniaalis sa kanilang mga agenda ang patuloy na pangangalaga sa isla ng Boracay. Meron kasi kami commitment with our island and with our government that we need to have a regular environmental activity. And isa po itong beach clean-up, no? Mga beach clean-up which is done by all organizations dito sa Boracay. And isa po ang organization namin. Nakaschedule po kami every Wednesday, pero doon po sa mga beach coastal areas na malapit po sa amin. But may grupo din po kami na gumagawa ng street clean-up. Like ang bulong group namin, street clean-up naman pong ginagawa nila. So these are just the small things that we do to show our love for our island, and we support and the sustainability programs of our government. May puso para sa kalikasan at punong-puno ng pagmamahal para sa kanilang kapwa kababaihan. Ang grupong ito nararapat lamang na pamarisan at kilalanin bilang Kami ang Pinay Boracay Certified E-Responders! Kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan gusto ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado,
Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal.